Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1721 hanggang 1730. Ngumiti si Woolrich at iniabot ang 12 Oriental Zodiac Token sa 12 Level 8 at Level 9 Saint. Alagaan mong mabuti ang mga token na ito. Bawat isa sa inyo ay mamumuno sa isang pangkat ng 100 individual. Magkakalat kayo sa iba't ibang lugar kapag nakapasok na kayo sa kaharian, kaya't isapuso mo ang mga pangalan at mukha ng mga miyembro ng iyong koponan. Tulungan ang iyong mga kapwa-miyembro ng sekta hanggat maaari, at hanapin ang maliit na itim na tore sa lalong madaling panahon. Ang misyong ito ay lubos na nakasalalay kay Elder Severin. Tagubili ni Woolrich pagkatapos ibigay ang mga token. Tumango ang mga disipulo bilang pagkilala at ibinaling ang kanilang atensyon kay Severin. Si Severin ay isa sa mga pinunong binigyan ng token, at nakatayo kasama niya ang 11. Lahat ng 12 sa kanila ay unang beses na papasok sa Paradise Secret Realm, at tanging ang isang first-tier sect lamang ang makakaabot sa kanilang bilang. Si Larry at ilang iba pa ay bahagi ng grupo ni Severin. Ang Soul Compass ay kasama mo, sabi ni Woolrich kay Severin. Kaya ang iyong lugar sa paghahanap para sa maliit na itim na tore ay mas malawak kaysa sa iba. Kailangan nilang umasa sa swerte upang mahanap ito. Tumigil siya saglit at muling nagdiin. Dahil ang tagumpay ng misyon na ito ay nakasalalay sa iyong mga pagsisikap, hindi ka dapat mag-abala sa pag-aaksaya ng iyong oras sa pagkolekta ng mga halamang iyon na low rank sa loob ng kaharian. Iwanan ang gawaing iyon sa iba at iligtas ang iyong sarili ng mas maraming oras. Ang iyong pangunahing layunin ay ang paghahanap sa lugar ng kasing episyent hanggat maaari at hanapin ang maliit na itim na tore na iyon. Ang pagpasok o hindi pagpasok sa lugar na iyon ay nakasalalay ng lubos sa toreng iyon. Kung magtatagumpay tayo sa pagpasok at pagiging Royal Saint, ang mga sekta tulad ng Horizon Sect ay malapit nang mapunta sa ating anino. Naunawaan ni Severin ang bigat ng sitwasyon at time na tumango. Ibibigay ko ang lahat. Ngumiti si Woolrich at idinagdag. Ang iyong lakas bilang isang level 9 saint ay hindi mapapantayan sa loob ng Paradise Secret Realm. Hindi gaanong mapanganib para sa iyo doon. Hangad ko ang lahat ng mabuti sa iyo. Inilabas ni Severin ang isang maliit na bote ng porselana at iniabot kay Woolrich. Nakagawa ako ng ilang mga table tasks sa nakalipas na mga araw. Maaari mong ipamahagi ang mga ito sa mga alagad ng sekta ayon sa iyong nakikitang angkop. Salamat sa problema mo. Tinapik ni Woolrich si Severin sa balikat. Nag-alok siya ng ilan pang mga salita ng pampatibay loob sa lahat at sumenyas na maaari na nilang simulan ang kanilang paglalakbay. Aasa ako na bantayan mo ako kapag nasa loob na tayo ng Paradise Secret Realm, Elder Severin. Lumapit kay Severin ang leader ng isa pang team at ngumiti. Siya si Heidi Page, isang magandang level 9 saint at isa sa iilang pinuno sa mga saint women. Ngumiti si Severin at inilahad ang kamay kay Heidi. Binobola mo ako, Miss Heidi. Ang kabuoang lakas ng iyong koponan ay mas malaki kaysa sa akin, at tayo ay nasa parehong antas ng tagumpay. Mas tumpak kung sabihin na kailangan nating bantayan ang isa't isa sa ekspedisyong ito. Natawa si Heidi sa narinig. Masyado kang mahinhin. Lubos akong naniniwala na ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay higit pa sa akin sa kabila ng magkatulad nating mga antas ng tagumpay. Naniniwala rin ako na ikaw, bilang isang alchemist, ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa antas ng isang Royal Saint. Hindi in-expect ni Severin na magiging ganito ka-smooth talker siya. Ngumisi siya at sumagot. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay mula sa iisang sekta, kaya natural lang na bantayan natin ang isa't isa doon. Magkayakap tayong lahat at manatiling mapagbantay. Pagkatapos ay gumawa si Heidi ng isang lumilipad na espada. Pinalaki niya ito at sumakay sa kanyang koponan bago umakyat sa ere. Samantala, kinuha ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at sumakay sa 1,200 ng kanyang mga miyembro ng koponan. Ito ang unang beses kong papasok sa Paradise Secret Realm. Dapat alam mo ang daan kahit hindi ka pa nakakapunta roon, kaya susundin ko na lang ang gabay mo. Nakangiting sabi ni Severin. Wala pa rin siyang ideya kung saan matatagpuan ang kaharian. Humalaklak si Heidi. Napaka-busy mo sa pagpino ng mga table tasks kaya wala kang oras para malaman pa ang tungkol sa realm.
Sa kabutihang palad, ito ay napakadirekta. Tama ang tinatahak natin, kaya kailangan lang nating magpatuloy sa paglipad. Maaga pa, at may 1 linggo pa bago magbukas ang kaharian. Dahil sa takbo natin ngayon, malamang na makakarating tayo sa ating destinasyon sa loob ng 4 na araw. Pagkatapos ay huminto si Heidi bago magalang na idinagdag. Ngunit bilang pag-iingat, kailangan nating talikuran ang karangyan ng tirahan at matulog sa tuktok ng bundok sa mga susunod na gabi. Napakunot ang noo ni Sheila nang marinig iyon at nagtanong. Bakit? Sigurado akong kayang-kaya ng sekta ang tutuluyan. O dahil ba masyadong malaki ang grupo natin at baka kulang pa ang mga kwarto kung huli na tayo sa isang hotel sa loob ng lungsod? Nakangiting nagpapaliwanag si Heidi. Maraming dahilan, at lahat ito ay batay sa aming karanasan. Una, tulad ng nabanggit mo, tayo ay isang malaking grupo, at ang paghahanap ng matutuluyan ay magiging napakahirap. Ang pananatili ng hiwalay ay nagpapahirap sa pamamahala ng buong grupo at ay streamline ang ating pag-alis sa susunod na araw. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Heidi. Pangalawa, maaari tayong makaakit ng hindi gustong atensyon dahil naglalakbay tayo sa isang malaking grupo. May posibilidad na makatagpo tayo ng mga rogue fighters o bandido sa daan, tulad ng ginawa natin noon. Hindi sila nagbibigay ng anumang tunay na banta sa atin, ngunit maaaring mapilitan silang makipag-away sa atin. Ang naunang libong malakas na koponan ay binawasan ng ilang daang mga numero, at huli na para sa kaharian na may mas kaunting bilang. Ipinahayag ni Severin ang kanyang pagkagulat. Hindi ko akalain na magiging matapang ang mga rogue fighters na iyon para hamanin ang mga tao ng ating sekta na makipag-away. Hindi ba sila natatakot sa mga first-tier na sekta na tulad natin? Ngumiti si Heidi at sumagot. Hindi tayo kadalasang nakakaharap sa mga ganoong sitwasyon dahil mga first-tier na sekta tayo, ngunit ang ilang second-tier na sekta na may mga token ng Paradise Secret Realm ay maaaring ambusin sa kanilang paglalakbay. Ang kaharian ay naglalaman ng maraming pinagnanasaan na mga espiritual na damo at hinahanap na kayamanan. Naningkit ang mga mata ni Sheila nang marinig ang salitang kayamanan. Hihihi. Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa mga espiritual na halamang gamot sa loob ng Paradise Secret Realm? Nagtataka ako kung ano ang maaaring maging kaakit-akit sa mga taong iyon na hindi man lang sila magdadalawang isip na pumunta sa ganoon kadelikadong paglalakbay. Nagtawanan sina Severin at Diane nang makita nila ang ugali ni Sheila na hamak sa pera. Si Heidi ay isang babaeng maasikaso. Alam niya na ang lahat, maging mas mataas o mas mababang antas na mga disipulo, ay lubos na iginagalang si Severin sa loob ng sekta. Ang kanyang presensya ay higit na kapakipakinabang sa marami sa mga alagad. Ngumiti si Heidi bago nagpatuloy. Kahit na ito ang unang pagkakataon na makapasok ako sa Paradise Secret Realm, sinubukan kong kumuha ng mga pananaw mula sa aking mga seniors na nakipagsapalaran na roon dati. Bukod sa kasaganaan ng mga 4th grade na espiritual na halamang gamot, mayroon din kasing dami ng mga halamang gamot sa 5th grade. Ang mga 6th grade ay matatagpuan din doon, ngunit halos palaging napakabihira. Natigilan si Severin nang marinig iyon. Mayroon ding 6th grade na espiritual na halamang gamot. Oo, sabi ni Heidi sabay tango. Ngunit ang kaharian ay puno ng mga espiritual na hayop. Mahalagang maging maingat at kumilos alinsunod sa antas ng pagkamit ng isang tao. Ang mga disipulo na may mas mababang antas ng pagkamit ay pinapayuhan na huwag makipagsapalaran ng napakalalim sa kagubatan. Patuloy na ipinaliwanag ni Heidi ang iba't ibang aspeto ng Paradise Secret Realm, na labis na ikinamangha ni Severin at ng iba pa. Samantala, patuloy na nakatingin si Woolrich sa malayo. Tumingin si Felipe kay Woolrich at sinabing, medyo matagal na silang nawala. Babalik silang ligtas, kaya magtiwala ka sa kanila. Dapat tayong bumalik. Sana maibalik ni Severin ang maliit na itim na tore. Sinabi ni Woolrich. Kailangan nating maghintay ng ilang taon bago tayo muling makapasok sa kaharian. Nakangiting komento ni Samuel. Binigyan pa niya tayo ng ilang pills bago umalis. Palagi kong nakikita ang sarili ko na namangha sa bilis niyang magpino ng mga pills. Dagdag pa ni Felipe.
Dapat ay itinago niya ang mga tabletang iyon para magamit niya o ibinahagi ito sa ilan sa mga disipulo sa kanyang pangkat. Hindi ba mas mabuti para sa kanya na kunin ang lahat ng mga tabletang ito kasama niya? Napangiti si Woolrich. Siguro mayroon pa siyang madami. Pagkatapos ay inilabas niya ang maliit na bote ng porselana na ibinigay sa kanya ni Severin at pinagmasdan itong mabuti. Kumunat ang noo niya at sinabing, 50 pildores na lang ngayon. Saglit. Hindi ito pwede. Lumiwanag sa mukha ni Woolrich ang pananabik. May problema ba sa mga table tasks? Mukhang nasa sabik ka, tanong ni Felipe, na napansin ang pagbabago ng kilos ni Woolrich. Agad na ibinigay ni Woolrich ang bote kay Felipe. Nang suriin ang bote, huminga ng malalim si Felipe at tuwang-tuwa na sinabi, "My goodness! Lahat ng 50 pildores na ito ay 4th grade high rank na mga table tasks. Ito ay mahusay." Natuwa rin si Samuel nang marinig iyon. 4th grade high rank pills. Lahat ng 50. Siguradong nakagawa si Elder Severin ng tagumpay sa 4th grade high rank alchemist, kung gayon. Ang isa sa mga tabletang ito ay sapat na para sa mga disipulong iyon na nagnanais na gumawa ng tagumpay sa Royal Saint. Tumango si Woolrich at sinabi, ang mga nasa huli at peak stage ng level 9 Saint ay malamang na mga ngailangan lamang ng isang tableta, habang ang mga nasa maaga at gitnang yugto ay malamang na mga ngailangan ng 2. Tumikim si Felipe nang may sigasig. Maaaring isa tayong first-tier sect, ngunit malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng ating sekta at ng mga upper-class first-tier sects. Lalo na ito sa bilang ng mga Royal Saints, dahil mas marami ang ibang sekta kaysa sa atin. Ngayong si Elder Severin ay isang 4th grade high-rank alchemist, malapit na nating makita ang pagdaragdag ng maraming Royal Saints sa ating hanay. Sa ganitong paraan, ang agwat na nabanggit ko ay liliit ng malaki kahit na malayo pa tayo sa paghabol sa kanila. Paghanga ni Woolrich, si Severin ay puno ng mga sorpresa. Hanga pa rin ako sa kanyang talento sa alchemical. Kasunod ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Ngunit mahalagang huwag nating ibunyag ang katotohanang ipinagmamalaki ngayon ng ating sekta ang isang 4th grade high-rank alchemist, lalo na habang wala si Severin. Kung alam ng ibang sekta ang kanyang katayuan, baka gusto na siyang kunin ng mga naiinggit nating mga katapat. Kailangan nating harapin ang ilang sakuna na pagkalugi sa ating sekta kung magtagumpay sila. Kinilala ng lahat ng matatanda ang bigat ng sitwasyon at tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong mga sekta sa unang antas ang pinalad na magkaroon ng isang 4th grade high-rank alchemist. Hahaha. May ilang dahilan kung bakit mas makapangyarihan si Elder Severin kaysa sa mga 4th grade high-rank alchemist mula sa ibang mga sekta. Nagsimulang tumawa si Felipe. Una sa lahat, bata pa siya, at marami siyang potensyal na maging isang 5th grade low-rank alchemist sa hinaharap. Pangalawa, ang kahusayan niya sa paggawa ng mga table tasks ay katumbas ng 2 o 3 alchemist na pinagsama, at ipinagmamalaki rin niya ang mas mataas na tagumpay kaysa sa kanila. Tumango si Woolrich bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmumuni-muni, sinabi niya kay Felipe, kunin ang mga pildores na ito at ibigay ito sa mga alagad na sa tingin mo ay higit na makikinabang sa kanila. Unahin ang mga nasa bingit ng paglusob sa antas ng isang Royal Saint at sabihin sa kanila na magsanay. Gayunpaman, dapat mo rin silang bigyan ng babala na huwag ipaalam sa sino man na sila ay nakalusot. Mas makabubuti pa kung itatago nila ang kanilang naabot sa ngayon, kung hindi ay medyo nakakabahala para sa sekta na magkaroon ng biglaang pagdaragdag ng mahigit 50 level 1 Royal Saints. Naiintindihan. Kinuha ni Felipe ang mga table tasks at lumipad. Pagkaalis ng lahat, umalis si Woolrich at dahan-daang bumalik sa kanyang tirahan. Pagdating niya, napansin niya si Gilda na mag-isang nakaupo sa swing na may malungkot na ekspresyon at mabigat ang loob. Nag-aalala itong lumapit sa kanya at nagtanong, hindi ba natuloy ang iyong pambihirang tagumpay tulad ng pinlano? Huwag ipagsiksikan ang iyong sarili dahil dito. Ang mga pag-urong ay kadalasang nangyayari kung minsan, kaya magsaya ka. Ipagpatuloy mo lang ito at subukan muli kapag handa ka na. Mula sa pananaw ni Woolrich, si Gilda ay nasa malungkot na kalagayan dahil sa 2 kadahilanan. Siya ay nakatutok sa kanyang tagumpay sa gastos na makita si Severin at ang iba pa,
at ang pagtatangkang gumawa ng isang pambihirang tagumpay ay nabigo. Pinilit ni Gilda ang mapait na ngiti habang nangingilid ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, tatay. Hinding-hindi ko makakasama si Severin. Pakisabi sa kanya na hindi ako karapat-dapat para sa kanya kapag bumalik siya. Napasinghap si Woolrich at nagtanong. Anong nangyayari, Gilda? Hindi ba kayo naging maayos noong mga nakaraang araw? Nag-away ba kayo? Naikuyom ni Gilda ang kanyang panga at kinailangan ng ilang oras para i-compose ang sarili bago ito magtapat sa kanya. Hindi ko magawa, tatay. Hindi ko kayang ituloy ang pagpapalaglag. Baka matulungan mo ako habang nasa Paradise Secret Realm si Severin. Sa ganoong paraan, hindi niya malalaman na buntis ako at makakasama ko pa siya. Ano? Napabuntong hininga si Woolrich. Buntis ka. Tumanggaw si Gilda na may malungkot na tingin. Oo, at gusto kong tanggalin ito ng patago. Kahit na baka matanggap ni Severin na hindi na ako birhen, sigurado akong hindi niya matatanggap na buntis ako sa anak ng iba, lalo na't ipanganak ito. Siya ay may nagmamakaawang tingin sa kanyang mga mata habang siya ay nagpatuloy. Ngunit hindi ko kayang tapusin ang aking sarili sa pagbubuntis. Ang bata na ito sa loob ko ay isang buhay na nilalang, pagkatapos ng lahat. Mangyaring gawin ito para sa akin, tatay. Mag-iinarte na lang tayo na parang hindi nangyari. Sa halip na ipahayag ang kanyang pagkabigo, tumawa si Woolrich ng buong puso, na ikinagulat ni Gilda. Hahaha. Hindi ko akalain na magiging lolo ako ng ganoon kaga. Naiwang tulala si Gilda sa reaksyon ng ama at malamig na tanong. Anong ibig mong sabihin dyan, tatay? Gusto mo akong magtiis sa pagbubuntis? Nakangiting sabi ni Woolrich. Natutuwa akong hindi mo nagawang magpalaglag. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi naman takutol si Severin. Baka matuwa pa siya na marinig na buntis ka. Natigilan si Gilda sa sinabi ng kanyang ama at napaatras ito. Nababaliw ka na ba, tatay? Sino ang matutuwa na malaman na may ibang nabuntis ang kanilang kasintahan? Napakaraming lalaki ang nakakadiri. At sino pa ang kusang magpapalaki ng anak ng iba? Medyo naging mahigpit ang ekspresyon ni Woolrich habang nakatingin kay Gilda. Mahal mo ba talaga si Severin? Handa ka bang pakasalan siya at maging asawa niya? Naguguluhan man siya sa timing ng tanong ng kanyang ama, tumanggaw si Gilda at sumagot. Nalulungkot ako kahit ilang araw ko na siyang hindi nakikita, pero natatakot akong harapin siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya o harapin siya. Muling tumawa si Woolrich. Hahaha. Well, ngayong sigurado na tayo sa nararamdaman mo para sa kanya, sa tingin ko ay oras na para ibunyag ko sa iyo ang totoo. Ang totoo? Tungkol saan? Naguguluhang tanong ni Gilda, iniisip kung may inililihim sa kanya ang kanyang ama. Ngumiti si Woolrich at inilabas ang pusa sa bag. Buntis ka sa anak ni Severin. Siya ang nagligtas sa iyong buhay noong gabing iyon. Ano? Parang may bumagsak na bomba kay Gilda. Hindi niya akalain na ang lalaking kinaiinisan niya ay ang taong mahal niya. Siya ay nasa ilalim ng maling paniniwala na siya ay umalis sa sekta at nagtago, at naisip pa niya na hindi kailanman malalaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Halos hindi sumagi sa isip niya na ang taong iyon ay si Severin. Ilang sandali pa ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Kasunod ng paghahayag na iyon, alam niyang maaari niyang ipagpatuloy ang pagsasama ni Severin, at hindi niya maiisip ang pagbubuntis nito dahil kanya ang bata. Sinasabi mo ba sa akin ang totoo, tatay? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Gilda. Ngumiti si Woolrich at sumagot. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na tulad nito? Lahat ng sinabi ko ay totoo, si Severin ang ama ng anak mo. Siya ang taong nagligtas sa iyo. Kasunod ng isang paghinto, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Hindi mo maasahan na sasabihin niya sa iyo ang totoo sa mga sitwasyong iyon. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para ihayag ang lahat sa iyo, umaasang mauunawaan mo. Pero ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, ako na ang dapat na magsasabi sa iyo. Ang paliwanag ni Woolrich ay naging sanhi ng paglipat ng emosyon ni Gilda mula sa gilid ng mga luha tungo sa magkahalong kayganhawahan at kasiyahan. Nakikita ko,
Hindi ko akalain na siya ang ama ng bata. Sa tingin ko wala na akong dapat ipag-alala noon. Biglang sumimangot ulit si Gilda at nag-aalalang tanong. Pero paano kung umamin lang siya sa akin at pinakitunguhan niya ako ng maayos dahil sa kasalanan at pananagutan? Hindi ko matiyak kung talagang nagmamalasakit siya sa akin. Humagalpak ng tawa si Woolrich at tiniyak siya. Hahaha. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Gilda. Tinanong ko siya tungkol dito dati, at tiniyak niya sa akin na talagang gusto kanya para sa iyo. Hindi lang dahil sa responsibilidad. Iyan ay isang kaluwagan. Sabi ni Gilda. Pakiramdam niya ay may natanggal sa kanyang balikat. Natutuwa akong hindi ko nagawang kumilos sa aking desisyon na wakasan ang pagbubuntis. Masyadong malulungkot si Severin kung alam niya. Seryoso ang tono ni Woolrich habang idinagdag niya. Hindi lang siya malulungkot. Magagalit siya. Ang iyong kawalan ng kakayahan na gawin ang iyong unang plano na wakasan ang bata ay nagpapakita lamang na mayroon kang isang mahabagin na puso. Nagtataka, tanong ni Gilda. Ngunit bakit hindi siya nakaranas ng anumang makabuluhang tagumpay sa tagumpay kahit na ako? Hindi ba siya nakinabang mula dito? Matapos ibahagi ni Woolrich ang mga kaganapan ng gabing iyon kay Gilda, nagulat siya. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng kakayahang mag-imbak ng lahat ng espiritual na enerhiyang iyon. Ngunit lahat ng ito ay may katuturan ngayon. Hindi siya makapasok sa Paradise Secret Realm kung gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, at kailangan nating ipaubaya ito sa ibang tao upang mahanap ang maliit na itim na tore. Tama iyan. Sinabi ni Woolrich. Kung bigla siyang nakaranas ng isang makabuluhang tagumpay, malamang na mahihinuha mo na siya ang lalaki mula noong gabing iyon. Hindi na namin ito magagawang ilihim kahit na gusto namin. Lahat ng mga araw na ito ay nalulumbay ako, at hindi ko alam na siya iyon. Tuturuan ko siya ng leksyon kapag bumalik siya. Pagkatapos ay bumantong hininga si Gilda at sinaman ng tingin si Woolrich. At itinago mo pa siya. May ideya ka ba kung gaano ako naging miserable nitong mga ilang araw? Walang magawang bamulong si Woolrich. Nagulat din ako na nalaman mo ang tungkol sa pagbubuntis. Halos 2 buwan na mula noong araw na iyon, at 3 buwan pa bago siya bumalik. Baka kapansin-pansing lumaki na ang iyong tiyan. Napangiti si Gilda. Hahaha. Magugulat siguro siya pag nakita akong buntis. Sa tingin ko, pati si Sheila at yung iba ay magugulat. Hahaha. Nai-imagine ko na. Sabay tawa ni Woolrich. Dahan-dahan lang sa panahong ito, okay. Subukan mong iwasang magpatuloy ng walang dahilan at manatili na lang sa bahay. Nag-aalala ako na baka mag-overexercise ka at magdala ng panganib sa pagbubuntis. Mapaglarong inikat ni Gilda ang kanyang mga mata at sinabing. Ibig mong sabihin na mahina ako at marupok. Wala si Severin at ang pamilya niya, kaya wala rin akong dahilan para lumabas. Kumbaga, magsasanay na lang ako para magpalipas ng oras. Nang sumapit ang takip silim, tinawag ni Severin si Heidi at iniabot sa kanya ang higit sa 20 4th grade high rank pills. Inutusan niya siya na ibahagi ang mga tabletang iyon sa mga disipulong iyon na pinakamalapit sa paggawa ng tagumpay sa antas ng isang Royal Saints. Kakainin lang nila ang kani-kanilang tableta pagkatapos nilang makapasok sa Paradise Secret Realm. Tuwang-tuwa ang mga tumanggap ng mga table task na napili. Pagkatapos ay tinipon ni Severin ang 20 individual sa kanyang koponan na nagpakita ng pinakamaraming pangako sa pagiging isang level 1 Royal Saint at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang tableta. Wala akong iba kundi ang paghanga sa iyo, Severin. Nagulat ako na isa ka na sa 4th grade high rank alchemist. Pahayag ni Sheila pagkaupo ulit ni Severin. Nakangiting sinabi ni Severin. Siguraduhing protektahan ang mga pills na binigay ko sa iyo kanina. Kung stable ang iyong pagkamit pagkatapos mong makapasok sa Paradise Secret Realm at dumating ang tamang pagkakataon, magagamit mo ang mga pills na iyon para gumawa ng pambihirang tagumpay. Ang iyong kasalukuyang antas ng pagkamit ay mabuti, ngunit hindi sapat. Kung maaari kang maging mas malakas, mas magiging mas mababa ang panganib para sa iyo sa loob. Nakangiting sabi ni Diane sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat kami. Nakaramdam ng kaunting inggit si Elsa at nagbiro. Mahal na mahal ka ng aking master.
Ika-19 na beses ko na siyang narinig na pinaalalahanan kayong lahat na maging ligtas. Mapaglarong inilibot ni Sheila ang mga mata at nanunukso. Hindi ba't nagpakita rin siya ng pag-aalaga at pagmamalasakit sa iyo nang bigyan kanya ng ilang mga table tasks? Medyo nailang si Elsa matapos marinig iyon. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ipinagpatuloy ni Severin at ng grupo ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Naging maayos ang lahat, at nakahanap sila ng tuktok ng bundok upang makapagpahinga para sa gabi bago muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng isa pang araw ng paglalakbay, nakarating sila sa isang tigang na damuhan. Walang anuman dito maliban sa tuyong damo. Napaluha si Sheila, nakatingin sa mga lantang halaman. Kilala ito bilang barren grassland, sabi ni Heidi. Walang nakakaalam kung bakit ang mga damo dito ay natuyo lahat, ngunit ito senyales na malapit na ang ating destinasyon. Mga kalahating oras na lang siguro tayo makakarating. Totoo sa kanyang sinabi, nakita ng lahat ang isang napakalaking bundok na nababalutan ng makapal na itim na ulap pagkatapos lumipad ng wala pang isang oras. Paminsan-minsang kumidlat ang mga kidlat, na lumilikha ng nakakatakot na eksena. Anong naimpyerno? Ano ang nangyayari doon? Tingnan mo ang lahat ng kidlat at madilim na ulap. Ito ay parang ibang-iba. Iyan ang Paradise Secret Realm. Inihayag ni Heidi. Mayroong maraming mga bagay sa mundong ito na sumasalungat sa loika at imahinasyon, at ang Paradise Secret Realm ay isang halimbawa. Ito ay umiiral sa kalayaan. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng kaharian ay napakasiksik, at ang mga pambihirang halamang gamot ay dumarating sa isang dosina. May pumasok na isip kay Sheila at nagbiro siya. Kung ganoon, hindi ba't mas mabuti na ang mga katulad natin ay manatili doon magpakailanman? Umiling si Heidi. Hindi iyon posible. Automatikong nagsasara ang Paradise Secret Realm pagkatapos ng 3 buwan. Lahat ng nasa loob ay mapapalabas maliban kung sila ay patay na. Tumanggaw si Sheila. Nakikita ko. Kung ganoon, dapat nasulitin natin ang 3 buwang nariyan tayo. Biglang may isang alagad na tumuro sa kaliwa nila at napasigaw. Tingnan mo, may grupo ng mga tao doon. Marahil ay mga disipulo sila mula sa ibang mga sekta. Napaisip si Heidi. Magkakaroon sila ng isang set ng mga token na kumakatawan sa 12 Oriental Zodiac Sign. Ang kompletong hanay ng mga token ay pangunahing gumagana bilang isang susi. Nakangiting dagdag ni Jarvan, isa sa mga disipulo sa grupo ni Heidi. Dati iisa lang ang susi natin, pero ngayon ay may 2 na tayo. Ang pagkakaroon ng napakaraming bagong disipulo sa ating sekta ay napatunayang napakapositibo para sa atin. Hahaha. Tama na. Napangiti ang lahat, sabik na inaabangan ang kanilang pagsabak sa kaharian. Dahil ang bawat bagong disipulo ng sekta ay kailangang maging unang beses na lumahok, higit sa kalahati ng 2,400 tao na tinanggap sa Sky Blue Sect ay mga saint. Ang natitirang mayoriya ay mga warrior emperor. Dahil ang sekta ay isang sekta sa unang antas na pinangangasiwaan ng maayos, ang mga warrior emperor ay binubuo ng mga level 6 o level 7 warrior emperor sa pinakamababa. Iilan lamang ang mas mababa doon. Sa paglipas ng panahon, ang grupo mula sa Sky Blue Sect ay nakarating sa napakalaking bundok. May 2 pang grupo na nagpapahinga sa malapit. Hindi masama. May dumating pang 2 magkahiwalay na grupo. Komento ng isang lalaking nakaputing damit na may nakakatakot na ngiti. Tinama siya ng isang babae. Hindi sila magkahiwalay na grupo. Parehong grupo ay mula sa Sky Blue Sect, kaya hindi ko maiwasang magtaka kung mayroon silang 2 susi. Ngumisi ang lalaki at sinabi. Isang pangalawang susi. Ngayon nakakagulat. Oo, isa lang ang susi nila noon. Ang swerte nila. Nakangiting sabi ng babaeng nakapula. Tumawa ang lalaki at tumingin sa grupo ng mga babae mula sa Sky Blue Sect. Titingnan mo ba iyon? Ang mga grupo ng Sky Blue Sect ay puno ng mga hot chicks. Lumapit ang isa pang lalaki at nakangiting nagtanong. Nagkakaroon ng ilang malikot na pag-iisip. Sa tingin mo, Terry? Sumagot si Terry. Siyempre, ginagawa ko. Ngunit natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong kumilos sa kanila sa ating kasalukuyang sitwasyon. Hahaha.
Baka magkaroon ka lang ng pagkakataon sa mga susunod na araw. Nakangiting mungkahi ng ibang lalaki. Walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari sa loob ng Paradise Secret Realm. Bukod sa mga likas na panganib nito, ang alitan ng tao at mga pagtatalo sa kayamanan ay karaniwang nangyayari. Sumulyap si Severin sa kanila nang walang pakialam at nginisyan. Masasabi niya na si Terry ay isang peak stage level 9 saint, kaya hindi dapat nagulat ang pagmamataas ni Terry. Kahit na ang grupo ni Terry ay mayroon lamang 1,200 miyembro, mga 60 hanggang 70% sa kanila ay mga saint level. Marami sa mga saint level na iyon ay nasa level 9 o level 8, kaya't ang kanilang lakas ay maaaring ituring na medyo mabigat. Samantala, ang pangalawang grupo na medyo malayo ay tila mas mahina. Napatingin si Sofia sa grupo ni Terry at tinanong si Heidi. Alam mo ba kung saang sekta siya galing? Ang yabang niya ay masyadong sobra-sobra, kaya nakakainis. Alam niyang mas marami ang mga miyembro ng sekta natin kaysa sa kanila pero wala siyang pakialam sa pag-provoke sa atin. Ngumiti ng mapait si Heidi at mamulong kay Sofia. Siya ay mula sa isang upper class na first tier na sekta na kilala bilang High World Sect. Kapansin-pansin na napakalaki na ng pag-unlad nila kaya mabilis nilang maabutan ang Horizon Sect. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Ang lalaking Terry na iyon ay lumitaw bilang isang kababalaghan sa High World Sect sa loob ng nakaraang 2 taon. Naabot niya ang ganoong kataas na antas ng pagkamit kahit na siya ay 21 pa lamang sa taong ito. Ang kanyang kayabangan ay nagmumula doon. Siyempre, marami pang iba sa kanilang sekta ang may mas mataas na tagumpay, ngunit lahat sila ay wala dito. Kung tutusin, wala na silang magagawang makapasok sa sekta. Nakikita ko, nakakabilib na nakamit niya ang antas ng pagkamit na iyon. Dapat niyang ipagmalaki iyon. Napabuntong hininga si Sofia. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Saint ay paglalaro ng bata sa kanyang talento. Ano ba? Malamang na hindi na siya magtatagal para maabot ang level 7 o level 8 Royal Saint. Tumanggo si Heidi at nagdag pa. Siya ay may mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban upang mag-boot din. Narinig ko na minsan ay gumawa siya ng magaan na gawain ng level 1 Royal Saint, kaya may isip mo kung gaano siya kalakas. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang babaeng disipulo sa tabi ni Heidi. Ngunit ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay namumukod tangi rin, at isa ka sa mga kahanga-hanga sa loob ng ating sekta. Sa tingin mo ba ay matatalo mo siya? Saglit na pinag-isipan ni Heidi ang tanong na iyon at tuluyang umiling. Medyo may tiwala ako sa aking mga kakayahan, at sa tingin ko ay kaya kong labanan ang isang level 1 Royal Saint sa isang laban. Gayunpaman, ibang-iba ang laro sa pagkatalo sa isang kalaban na nasa level na iyon. Malaki ang agwat sa pagitan ng isang level 9 Saint at isang level 1 Royal Saint kahit na mukhang maliit lang ito. Napakahirap na lumampas sa lakas ng isang tao para talunin ang isang level 1 Royal Saint. Maaaring kaya kong harapin ang mas mahinang level 2 Royal Saint kung isa akong level 1 Royal Saint, pero halos imposible para sa isang level 9 Saint na talunin ang isang level 1 Royal Saint. Kung hindi ka kalaban para sa kanya, sa palagay ko ay hindi rin makakalaban sa kanya ang ibang tao dito. Komento ng babaeng alagad. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa pa sa mga kababalaghan ng kanyang sekta at nagtanong. Ano ka naman, Kara? Magkakaroon ka ba ng pagkakataong manalo laban kay Terry? Saglit na nag-isip si Kara at tuluyang umiling. Maliban na lang kung magtambol kami ni Heidi, at kahit na ganoon, napakaliit lang ng tsansa na manalo. Wala kaming tsansa laban sa kanya kung mag-isa kaming pupunta. Pahayag ni Sheila. Ngayon naiintindihan ko na kung saan nagmula ang kanyang kayabangan. Nakangiting ngumiti si Kara at binalaan ang grupo. Hindi lang siya ang kailangan nating pag-iingatan. Ganon din sa mga miyembro ng High World Sect. Ang Horizon Sect ay maaari pa ring ituring na mga kaalyado, ngunit ang kabutihang palad, wala tayong direktang salungatan sa kanila noong mga nakaraang treasure hunts natin. Ngumiti si Severin at nagtanong. Sa madaling salita, hindi natin kailangang magpigil kung makatagpo tayo ng sinuman mula sa High World Sect, di ba? Ang kanyang pagiging direkta at medyo hindi kinaugalian na proseso ng pag-iisip ay nag-iwan kay Kara na hindi makapagsalita. Oo naman.
Sabi ni Kara na may pilyong ngiti. Ngunit makabubuting mag-ingat kung makatagpo ka ng mga matataas na antas na kahanga-hanga tulad ni Terry. Hindi ko pa nasaksihan ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban dati, ngunit ipinapayo ko pa rin sa iyo na umiwas sa mga salungatan. Tahimik na tumango si Severin. Alam niya na hinahangaan siya ng mga mahuhusay na disipulong ito dahil sa kanyang mga talento sa alchemical at sa mga benepisyong ibinigay ng mga tabletang iyon, ngunit ang kanyang lakas bilang isang level 9 saint ay hindi lubos na kinilala ng mga elite na disipulo sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang elder. Kahit na siya ay nagpakita ng isang kahanga-hangang talento para sa alchemy, ang mga elite na disipulong iyon ay iginagalang siya sa isang dahilan lamang. Ang kanyang mga table task. Marami ang naniniwala na ang kanyang kasalukuyang antas ng pagkamit ay resulta ng mga tabletang mayroon siya sa kanyang pagtatapon, at na ang kanyang natamo ay malamang na hindi umabot sa ganoong taas kung hindi siya isang alchemist. Maraming tao ang karaniwang nasa ilalim ng impresyon na ang mga nakamit ang mataas na tagumpay pangunahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga table tasks ay hindi kasing lakas ng mga natamo sa pamamagitan ng karanasan. Sa pangkalahatan ay naisip na ang mga taong umaasa ng labis sa mga table tasks upang makaipon ng tagumpay ay ginawa ito sa kapinsalaan ng wastong karanasan sa pakikipaglaban, at ang mga alchemist sa pangkalahatan ay walang sapat na oras para maasa rin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa gayon ay lubhang nabawasan, na nagiging dahilan upang sila ay mapatay kapag nahaharap sa isang kabayong nakaranas ng kalaban. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mga kinatawan mula sa dalawa pang sekta. Ipinaliwanag ni Heidi kung sino sila kay Severin at sa kanyang mga kasama. Ang parehong mga sekta ay second tier na mga sekta, at pareho silang nakaposisyon ng maingat sa malayo sa maliwanag na pangamba. Mukhang napakaingat nila. Tinignan ni Severin. Tulad ng nararapat. Sabi ni Heidi. Ang mga mula sa mga sekta ng pangalawang antas ay medyo mas mahina kaysa sa mga mula sa mga sekta ng unang antas. Kahit na matagumpay silang nakarating dito, patuloy pa rin silang nagbabantay dahil sa takot na baka agawin ng ibang mga sekta ang kanilang susi. Natural lamang sa kanila na maging maingat. Sa kabilang banda, kailangan lang nating maghintay ng matyaga. Magbubukas ang Paradise Secret Realm sa loob ng 3 araw pa. Pagkaraan ng 2 araw, napansin ni Sheila ang natatanging kawalan ng anumang karagdagang grupo. Nakita niyang medyo kakaiba ito, kaya nagtanong siya. Bakit wala pang ibang grupo ang dumating, Heidi? 2 araw na ang lumipas, at bukas ang The Paradise Secret Realm. Ngumiti si Heidi at nagpaliwanag. Maaaring napagpasyahan ng ibang mga grupo na maghintay sa malapit at pumunta lamang kapag malapit nang magbukas ang kaharian. Ang ilang mga sekta, lalo na ang mga may mas mababang kakayahan, ay gustong umiwas sa anumang hindi kanais-nais na mga pangyayari at pipiliing maghintay hanggang sa huling sandali upang makapasok sa Paradise Secret Realm. May mga pagkakataon kung saan ang mga susi ay ninakawan ng ibang mga tao, kaya malamang na sila ay nakakarinig ng katulad na bagay. Bakit may gustong pumunta dito para lang magnakaw ng susi? Wala sa linya ang mga rogue fighters na iyon. Sagot ng isang lalaking alagad. Hindi naman ito mga rogue fighters. Maaaring walang susi ang ilang mga disipulo mula sa mga first-tier sect, kaya pinupuntirya nila ang mas mababang antas na mga individual na mayroon nito. May naalala tuloy si Sofia at nakangiting tanong. Takot din ba ang Horizon sect dyan? Mukhang hindi pa sila dumarating. Nakangiting sabi ni Heidi. Hindi iyon matatakot sa kanila. Ang Horizon sect ay mabigat, at karamihan sa mga miyembro nito ay napakalakas. Wala silang dahilan para matakot na manakawan, maliban kung sa anumang paraan, ito ay isang walang prinsipyo na pinuno ng sekta o elder na nagpasyang puntiryahin sila. Pero hindi iyon malamang na mangyari, buti na lang, hindi tayo nakasama sa anumang direktang salungatan sa kanila noong mga nakaraang taon.